Yanshen, 100 days na tayo. Wo, Kiano yan? Ang doubtful mo talaga. President Zhao, matagal na si Kian sa tabi mo. Bigyan mo na siya ng title. Nga. Hindi na matagal. Kuya Shen, nag-isip ka rin sa wakas. Sa mga taong ito, umanga ka ng umangat. Naging genius ka sa business. Pero si Shen Yuan na yan, dahil lang sa iniligtas ka niya noong 4 na taon na ang nakalipas. Ilan na ang pabigat na niya sa'yo? Ikaw nga, dapat matagal mo nang pinaghiwalayan. Tama. 4 na taon na. 4 na taon siyang pilay. 4 na taon ko siyang inalagaan. 4 na taon. Ang utang na loob na to, siguradong nabayaran na. Zhao Yanshen. Kaya pala ang 4 na taon nating pagmamahalan. Sa iyong paningin, ito ay napakasama. Wow, binabati namin si Kuya Shen. Pero hindi mo alam. Ang mga binti mo, ako ang nagpalit para sa iyo. Yanshen, mag-ingat. Yanshen. Ang mga binti ni Emma Zhou. Nadaganan ng malaking truck. Malubha na ang pinsala sa ugat. Hindi na siya makakatayo habang buhay. System, talaga bang isusuko mo ang iyong karera sa pagsasayaw at ipapalit ang iyong mga binti kay Zhou Yanshen? Wala na akong pinagsisisihan sa pagsasayaw. Nagsisimula pa lang ang karera ni Yanshen. Kailangan niya ang mga binting ito. Palitan mo na. Suggest System, ipapalit na ang iyong mga binti. Ang mga binti ko, An. Para iligtas ako, nadaganan ng truck ang mga binti mo. Pero huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. basta maayos si Yanshen. Lahat ay sulit. Ma'am, si Sir, bakit siya? Umuwi ka na muna. Tandaan mo. Nandito ako kanina. Huwag mong sabihin kahit kanino. CJ, System, 4 na taon na ang lumipas. Gusto mo bang tulungan kitang bawiin ang iyong mga binti? Wow, oh ha. Oh, Apat na taon. Ang pabor na ito, siguro nabayaran ko na. System, 3 araw ang kailangan para matapos ang kontrata. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi magbabago ang isip mo, formal na matatapos ang kontrata.
An-an, alis ka ba talaga? Mahal na mahal ka ni Yanshen. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Siguro ako, matagal na akong nakakulong. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Yaya, pakibook mo ako ng flight pagkatapos ng 3 araw. Huwag mong sabihin kahit kanino. Asawa ko, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Saan ka galing? May inihanda akong regalo para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Asawa ko, naalala mo pa ba? Ang nanalo sa Nobes Gold Award ngayong taon ay si Zhao Yanshen. Ang inspirasyon sa disenyo ng Swan's Dream ay nagmula sa aking musa, na walang iba kundi ang aking kasintahan, si Shen Yuan. Sabi ng iba, ang mga hiyas ay nakapirming oras. Pero para sa akin, ang bawat kislap ng diamante sa kwintas na ito ay ang mga bituin na nahulog habang siya yumikot. Siya ang nagturo sa akin na gawing pag-ibig ang lakas ng walang hanggang suporta. Swan's Dream. Bakit mo ito inilabas? Asawa ko, ipinangako ko sa iyo. Nabibigyan kita ng pinakamahalagang diamante sa mundo. Hindi ka nababagay sa dating material. Kaya, pinagawa ko uli ang isa pa. Kumusta? Gusto mo ba? Alam mo ba kung bakit ko gusto ang diamante? Naman. Sabi mo, ang katigasan at kadalisayan ng brilyante ay sumisimbolo sa kadalisayan at katapatan ng pag-ibig, tulad ng ating pag-ibig. Tunay at walang kupas. Talaga? An, may nagawa ba akong ikinagagalit mo? Wala naman. Siguro pagod lang ako nitong nakaraan. Yanshen, may sakit ako. Pwede mo ba akong bisitahin? Mahal. May kailangan akong asikasuhin sa opisina. Seth, Salamat, mahal. Babalik ako agad. Yanshen, hindi ba mas maganda ako? Suot ang kwintas na ito kaysa sa lumpo? Sino nagsabi sa iyong isuot yan? Tanggalin mo. Yanshen, Tanggalin mo. Suwayan mo yan. Mas mabuting malaman mo ang lugar mo. Isa ka lang. Alaga ko sa labas. Huwag kang mangarap. Napalitan si An. huwag kang umalis, Yanshen. Mahal na mahal lang kita. Nagkamali ako. Yanshen, masakit ang kamay ko. Hipan mo naman.
An-an. Ginulat mo ako. Sabi ng doktor, inatake ka ng hika mo. Nahulog ka pa sa kama. Halos mawalan ka na ng buhay. Nasaan si Yanshen? Bakit kanya iniwan? Mag-isa sa bahay. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo gustong umalis. Huwag kang mag-alala. Anuman ang desisyon mo, suportado kita. Sorry, asawa ko. Huli na ako. May mukha ka pa para pumunta rito. Alam mo ba, halos mawala ng buhay si An-an. Sige, mag-usap muna kayo. Alis na ako. Asawa ko. Patawad. Hindi ko dapat. Pinabayaan ka dahil sa trabaho. Dahil sa akin kaya napilay ang binti mo. Wala akong kwenta. Hindi rin ako tunay na lalaki. Tama na. Hindi kita sinisisi. Asawa ko. Salamat. Pinapangako ko. Hindi na maulit. Mahal kita. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Ang mga ito. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? MM. Ito ang kampanilya na ginawa ko mismo. May sensor sa loob. Kapag pinindot mo lang, agad nalalabas ang alarma. Sa aking bracelet. Asawa ko. Pinapangako ko. Hindi na mangyayari uli. Ang nangyari noon. Kahit nasaan pa ako, basta kailangan mo ako. Agad akong darating. Maniniwala ka ba ulit sa akin? Ako. Bakit? May problema sa kumpanya. Sasagutin ko lang ang tawag. An-an. Ikaw, yung damit na napanalunan mo sa kompetisyon, nasa iyo pa ba? Binabati namin si Miss Shen sa pagwawagi ng kampyonato. Ibigay natin sa kanya ang korona ng kampiyon. Hindi nga siya nagkamali, gawa ni Master Ross. Ang pinaghirapan kong gawa. 7 taon na yan. Ngayon, tignan mo. Kumikinang pa rin. Yanshen. Para saan mo gagamitin ang damit na yan? Asawa ko. Magkakaroon ng charity ball. Ang alma mater ko kamakailan. Inisip ko, ang damit mo, wala namang silbi. Bakit hindi mo na lang i-donate? Para na rin ma-inspire ang mga estudyante. Ano sa tingin mo? Kahit na ang damit na yan ay napakahalaga sa akin. Wala ka pa ring pakialam? An-an. Alam kong napakahalaga ng damit na yan. Para sa'yo. Pero, wala ka ng mga binting gayon. Hindi ka na makakasayaw. Ang damit na yan, sa'yo ay isa lang. Walang halaga. Basura. Kapag kailangan ng itapon, dapat itapon, di ba? Zhao Yanshen. Para sa'yo ba? Ako rin ba? Ay basura na madaling itapon? Tama ka. Ang mga bagay na hindi na makakagawa ng halaga, dapat itapon. Asawa ko, pumayag ka? Kung ganoon, ayusin ko na ngayon.
Yuan, inimbitahan kita ngayon para imbitahan kang maging hurado sa kompetisyong ito. Principal. Alam mo ang sitwasyon ko. Kung ako ang hurado, baka hindi ito tanggapin ng lahat. Sa Wall of Honor ng ating paralan, nakasabit ang lahat ng medalya mo. Sino ang hindi susunod? Yuan, 7 taon na ang nakalipas, nagbigay ka ng karangalan sa paralan, sa pamamagitan ng pagkuha ng pandaigdigang gintong medalya. sa propesyon. Sino ang makakatalo sa iyo? Kung ganoon, hindi ko natatanggihan ang iyong kabaitan. Tama iyan. Narinig kong darating din si President Zhao ngayon. Bakit hindi ko siya nakita? Bakit hindi kayo magkasama? Darating din si Yanshen? Ang dance competition na ito ay sinusuportahan ni President Zhao. Para sa iyo, sobrang lalim ng pagmamahal niya. Alam niyang mahilig kang sumayaw. Palagi siyang tahimik na para suportahan ang dance program ng alma mater. Gusto mo ba? Sa damit na ito, siguradong ako ang mananalong first prize. Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Kung wala ang damit na ito, hindi ka sasayaw? Teka, Yanshen, kung malaman ng asawa mo, nasuot ko ang damit na ito, magagalit kaya sa? Ayos lang. Lumpo siya. Hindi siya makakalabas ng bahay. Hindi niya malalaman. Ngayon, tawagin natin ang contestant number 3, Sukean Kian. Tignan mo. Ang damit na suot niya. Parang ang starlight dress. Ang starlight dress ay ang damit na isinuot ni H. Shen Yuan nang manalo siya ng national championship. Isa lang yan sa buong mundo. Bakit nasa kanya? Sobrang-sobra na po talaga sina Sir at Ma'am. Ito ay ang pinakamamahal ninyong damit. Ipinahiram pa sa kanya. Si Sukyan Kian, hindi man lang makapantay. Sa isang daliri ni H. Shen Yuan, paano siya karapat dapat isuot ang starlight dress? Peking-pek yan. Nga, tama. Ang dance dress ko ay hindi pek, kundi ang tunay na starlight dress. Ang starlight dress ay regalong boyfriend ko sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Nag-alala siya na maluwag ang baywang damit, kaya espesyal niyang nilagyan ng tahi na SC sa bahagi ng baywang. Ang S ay kumakatawan kay Su, na aplido ko. Ang Z ay kumakatawan kay Zhou, na aplido niya. SC, ano ang ibig sabihin? Ang S ay ikaw. Ang Z ay ako. NN. Sana sa bawat kompetisyon mo, makasama kita. Sabi niya, sana sa bawat kompetisyon, makasama niya ako. Ma'am. Ma'am, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ilabas mo muna ako. Sige po. Ma'am. Xiaoling. Nauhaw ako. Pakibilhan mo ako ng tubig. Ma'am, pupunta na po ako. Ang ipinagtanghal ko ngayon, ang kanta ay para sa 2 tao. Kaya kumuha akong tulong. Ay, nandyan si President Zhou. President Zhu, gusto mo bang maging dance partner ko?
Anong nangyayari dito? Nga, anong nangyayari? Yan Shen. Sa pagkakataong ito, mabubuhay ako para sa sarili ko. Yanshen, Umalis ka. Hahanapin ko si Anan. Sir, ito po ang pinabibigay ni Maam sa inyo. Ang lokasyon, Yan Shen. Pag nabasa mo ang liham na ito, wala na ako. Dati, akala ko, ang manatili sa mundong ito para sa iyo, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. Naalala mo ako, sa bawat kaarawan. Ang ganda, naganda ng bawat sorpresa. Magkasama tayong nagdaos ng 2,542 araw. Marami tayong magagandang alaala. Pero ang pag-ibig natin, hindi pa rin kinaya ng panahon. Ang babaeng yon, kamukha niya ang dating ako. Siguro sa puso mo, unti-unti nang pinalitan ang pwesto ko. Dapat ko nang naintindihan na ang tanging hindi nagbabago ay ang pagbabago ng lahat. Hindi kita sinisisi. Pero ang regalong ibinigay ko, sa'yo nang may pagmamahal. Babawiin ko na. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. System, gusto mo ba talagang iwanan ang pagkakakilanlan ni Shen Yuan? Kung iwanan mo ang pagkakakilanlan na ito, ang lahat ng iyong puntos ay magiging 0. Sa loob ng 7 taon, ibinigay ko ang lahat para kay Yanshen, para manatili sa mundong ito. Pero sa huli, nagbago pa rin siya. Ngayon, gusto kong magsimulang muli, sa ibang pagkakakilanlan. System, si Shen Yuan ay namatay sa mundong ito. Gagawa ako ng bagong pagkakakilanlan para sa'yo. Anan, Yanshen, gising ka na rin sa wakas. Pero sabing doktor, ang binti mo, nasaan si Anan? ano? Tinatanong ko kung nasaan si Anan. Kuya Shen, ang tinutukoy mo ba ay si 8? Si 8 naman talaga. Nangyari sa'yo to. Pero hindi siya napakita. Mas mabuti pa si Kean. Si Kean, para lang alagaan ka. Hindi natulog buong gabi. Yanshen, Kuya Shen, saan ka pupunta? Hindi ka pa pwedeng maglakad. Umalis kayo. Kasalanan niyo lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi alis si Anan. Hahanapin ko siya. Yanshen, Kuya Shen. Kumalma ka, Kuya Shen. Hindi ko kayang mawala si Anan. Hanapin mo siya agad. Bilisan mo. Ako, Kuya Shen. Sir, masamang balita. Ang misis nyo, pumanaw na. Anan. Mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Yanshen, kung isang araw hindi mo na ako mahal, o kaya ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang sa akin. Tahimik akong aalis. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko naman hindi ka mamahalin?
Isusuot mo ito. Hindi ka na makakatakas pa. Mahigpit kong hahawakan ang iyong kamay. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong umalis. An, gimising ka naman, please. Nagmamakawa ako sa'yo. Gimising ka at tingnan mo ako, please. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Nagmamakawa ako sa'yo. Gimising ka at saktan mo ako, please. Tama na, Yanshen. Hindi pa ba sapat na pinatay mo si An? Ngayon, guguluhin mo pa rin ang kanyang kapayapaan. Ipinagkatiwala na sa akin ni An ang kanyang huling habilin. Wala kang karapatang makita siya. Ano ang ginagawa mo? Yaya, nagmamakawa ako, sabihin mo sa akin. Bakit ba talaga si An? Siya ay isang napakatatag na tao. Kahit na may kapansanan ang kanyang mga binti, hindi siya sumuko. Bakit siya nagpakamatay? Bakit siya nagpakamatay? Iyan ang dapat mong tanungin sa kanila. Sa drawer sa sala. Nandoon ang sagot na gusto mong malaman. Pebrero 17. Sumasakit na naman ang mga binti ko. Sabing doktor, phantom pain lang daw. Ang mga nervous sa binti ko. Ganap nang nadurog. Hindi na dapat ako makaramdam. Pero bakit? Malinaw kong naalala. Ang pakiramdam ng pagkapinit ng balet. Ang sakit ng pagkaputol ng mga ugat. Ito ba si Yanshen? Ang natitirang muscle memory? Mabuti na lang. Mabuti na lang at matagumpay ang pagpapalit ng binti. Ang lahat ng ito ay nangyari lang sa akin. Yanshen, hindi na siya gaanong masasaktan. Pagpapalit ng binti. Ano yan? Bakit isusulat ni An ang ganitong bagay? Hunyo 8, maaraw. Sabi ni Yanshen, bibigyan niya akong sorpresa ngayon. Yuan. Sa pangalan mo. Sinuportahan ko ang babaeng nagngangalang Sukuyanuyan. Siya ay matatag at matapang. Mahilig sumayaw. Tulad mo noon. Naniniwala ako na balang araw. Matutupad niya ang pangarap mo. Matagal nang wala ang pangarap ko. At walang sinuman ang makakatupad nito para sa akin. Pero nakita ko si Yanshen. Natuwang-tuwa. Hindi ko siya kayang tanggihan. Setyembre 17. 3 araw na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari ng araw na yon? Ngayon ang ika-4 na anibersaryo ng kasal namin ni Yanshen. Inihanda ko ang paborito niyang bulaklak at cake. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Pero nakita ko. Yuan, bakit ang bilis mo namang umalis? Na 8. Bayon ang ika-negatibo 100 araw. Nina Kuya Shen at Kian. Halika, sumama ka sa amin. Bitawan mo ako. Shen Yuan, pinapayuhan kitang iwanan na si Yanshen. Sa ganyang kalagayan mo, 4 na taon mo na siyang sinasayang. Gusto mo pa ba siyang sayangin habang buhay? 8. Hindi. Binibining Shen, isa ka na lang mayong. Walang silbing babae.
Puro kahihiyan lang ang dala mo kay Kuya Shen. Matagal ka nang ayaw ni Kuya Shen. Nahihiya lang siyang sabihin. Ayaw mong maniwala? Pakinggan mo. Kuya Shen, akala ko hindi mo kayang iwanan si Ek. Sa mga taong ito, umangat ka ng husto. Siya naman ay isang may kapansanan lang. Ang layo na ng agwat ninyo. Hindi lang 10,000 o 80,000 milya. Huwag mo nang banggitin. Mas gugustuhin ko pa na ako ang naparalisa noon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya ako iniligtas noon. Siguro kung hindi siya sumugod, wala sana tayong problema. Siguro gusto lang niya. Nasuklian ko ang kabutihan niya. Dati, inakala kong inosente. Ang pag-ibig natin ay kayang labanan ang panahon. Pero talo ako. Talong-talo. Wala akong natira. Kung magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon, ayoko nang makilala si Yanshen. Bakit hindi sinasagot ni Kuya Shen ang tawag? Kian, matiis ka pa ng kaunti. Siguradong si Kuya Shen ay abala sa trabaho at hindi makaalis. Malapit na siyang makasama ka. Sino si Sukian Kian? Ako po. Doktor, anong sakit ni Kian? Wala siyang sakit, buntis lang siya. Buntis? Nga, 2 buwan ka ng buntis. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya pumunta? Yanshen, magiging tatay ka na. Tingnan mo ang baby natin. 2 buwan na siya. Yanshen, anong nangyari sa'yo? Kuya Shen, hindi ba't mas gusto mo ang baba? Si Kian, mahilig sa manghang ngayon. Siguradong babae ang magiging babi namin. Yanshen, sa tingin mo ang baby natin, magiging kamukha ko o kamukha mo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Kapatid ako ng President Zhao niyo. Bitawan niyo ako. Yanshen, pakinggan mo ako. Hindi ganoon ang nangyari. Baba, ikaw ba ang naplano laban kay An-An? Kaya siya nagpakamatay? Matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag kang magpakita sa kanya. Wala ka lang iba kundi kapalit ni An-An. Paano ka makikipagkumpetensya kay An-An? Yanshen, akala ko mahal mo ako. Araw-araw mo akong sinasamahan sa klase, sinasamahan sa pagsayaw, sinasamahan sa graduation ceremony. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Manahimik ka. Ang lahat ng iyon, kami ni An-An ang gumawa. Wala ka lang iba kundi kapalit niya. Huwag mong isipin na mapapalitan mo si An-An. Gayong patay na si An-An. Kung gayon, wala ka ng karapatang mabuhay. Kuya Shen, buntis si Kian sa anak mo. Kahit hindi mo siya gusto. Walang kasalanan ang bata. Bata. Para sa bata, patawarin mo na si Kian. Tama ka. May bata pa. Maghanda ng pampalaglag. Opo. Yanshen, paano mo nagawa yan? Bitawan mo ako. Yanshen, Dadalhin kang karma. ang mawala si An-An. Ang pinakamalaking karma ko na. Ngayon, ikaw naman. Huwag. Huwag. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang katangahan mo. Tinatawanan ko ang pagpapanggap mo. Ang pagkamatay ni Shen Yuan ay dahil sa'yo. Anong sabi mo? Sabi ko, karma mo yan. Kung hindi mo sana kinamuhian ang kapansanan ni Shen Yuan, bakit mo hahanapin ang anino niya? Sa akin? Kung hindi ka sana nakikipag-flirt sa akin, paano siya alis? Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa iyong pahintulot. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Manahimik ka. Isa kang duwag. Ang tanging alam mo lang ay isisi ang lahat sa babae. Sumpain ka, hindi ka na makakatayo kailanman. Mamamatay kang mag-isa. Kuya Shen,
Patawarin mo ako. Ang nangyari kay Ek. Lahat yan gawa ni Sukyankian. Wala akong kinalaman diyan, Kuya Shen. Seji, gawin niyo. Huwag po, Kuya Shen. Kuya Shen, patawarin mo ako, Kuya Shen. Kuya Shen. Patawarin mo ako, Kuya Shen. Kuya Shen, patawarin mo ako. An-an. Bakit ka napakabobo? Para kay Yanshen, sulit ba? Hindi ba't sinabi mong iiwan mo siya? Binilhan kita ng tiket paalis ng bansa. An-an. Kung buhay ka pa sana. Sana'y napakaganda. Yaya, An-an. hindi ka ba masaya na buhay pa ako? Saan ka galing? Sobrang pinakaba mo ako. Anong ginagawa mo? Ayos lang naman ako. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Tingnan mo. Teka. Bakit ka biglang nabuhay uli? At ganyan pa ang suot mo? Mahabang kwento yan. Umupo muna tayo at magkwentuhan. Ganyan ang nangyari. Ibig mong sabihin, dumating ka sa mundong ito para mag-mission, tapos hindi mo sinasadyang mahalin. Si Zhao Yanshen, ang lalaking yon, at ginamit mo pa ang points mo para palitan ang mga binti niya. Ngayon ubos na ang points mo, hindi ka na makakabalik, kaya nagpalit ka ng bagong identity. Naku po, nasa 21 ST century pa ba ako? Bubuksan ko lang ang pinto. Zhao Yanshen, anong ginagawa mo rito? Alam kong nagkamali ako. Sa mga araw na ito, bawat sandali, nabubuhay ako sa pagsisisi. Hindi ko inaasahang patatawarin ako ni An-an. Hinihiling ko lang sa'yo, na makita ko siya ulit. Zhao Yanshen, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni An-an. Anong mukha pa ang ipapakita mo sa kanya? Hindi totoo yan. Nabasa ko ang diary ni An-an. Lahat ito ay dahil kina Sukyanuyan at Hidong. Sila ang sumira kay An-an. Kung hindi, hindi siya magpapakamatay. Naipagiganti ko na si An-an. Maari na siyang magpahinga ng payapa. Nagmamakaawa ako. Hayaan mo akong makita si An-an kahit isang bises pa. Ako ang asawa niya. Hayaan mo akong iuwi siya, please. Tama na, Yanshen. Napakakasuka mo. Hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang iba. Alam mo ba kung gaano karaming paghihira ang dinanas ni An-an dahil sa'yo sa mga nakaraang taon? Gaano karaming pangmamaliik at pambubuli? Pero wala siyang pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa kanya. Ang kawalang katapatan mo. Ang ugali mo ang sumakit sa kanya. Walang kinalaman ang iba. Mahal na mahal ka ni An-an. Para sa'yo pa nga. Ibinigay niya ang mga binti niya sa'yo. Ikaw, kinahiya mo siya dahil pilay siya. At matanda na, kinulong mo siya sa bahay, na parang alaga. Habang sa labas, nakikipaglandian ka sa kabit mo. Yanshen, tao ka pa ba? Anong sinasabi mo? Ang mga binti ko ay pinalitan ni An-an. Tama. Ang nadurog sa aksidente noon, ay ang mga binti mo kalaga. Si An-an, para sa'yo, isinuko niya, ang pinakamamahal niyang pagsasayaw. Ipinagbalik niya ang mga binti niya sa'yo. Mabuti na lang. Mabuti na lang at naging matagumpay ang pagpapalit ng binti. Ganon pala. Si An-an pala ang nagpalit ng mga binti ko. Ang sama-sama kong tao. Kumusta? Napaalis mo na ba? Hindi. Parang linta, ayaw umalis. Nakaluhod pa rin siya sa labas. Nakaluhod? An-an. Hindi mo pa rin ba siya? Mahal pa rin. Hindi mo pa rin ba siya kayang iwan? Paano mangyayari yon? Matapos burahin ng sistem ang pagkakakilanlan ko, kasama na rin doon. Ang damdamin ko para kay Yanshen. Sabay na nabura. Para sa akin ngayon, isa na lang siyang estranghero. Mabuti naman. Mukhang may silbi pa rin ang system. Panggamot sa mga pusong mamon.
Hindi ba yan si President Zhu ng Zhu Group? Bakit siya nakaluhod dito? Siguro nagbabayad siya ng kasalanan. Narinig ko kasi. Iniwan niya raw ang asawa niyang. Napilayan ng binti para iligtas siya. Nakipagrelasyon pa raw sa kabit. Pinilit niyang magpakamatay ang asawa niya. Ang sama talaga. Ngayon, pilay na rin ang binti niya. Siguro karma na yan. Mama, bakit nakaluhod yung lalaki? Siya ay isang manloloko. Anak, sa susunod, huwag kang maghahanap ng ganyang boyfriend. Opo, Mama. Hay, ang mga lalaki talaga. Ang galing mag-self-pity. Kung alam lang sana nila. Bakit pa nila ginawa noon? Hayaan na nga lang natin siya. Nga pala, An-An, ano ang plano mo ngayon? Anak, bakit ka ganyan kahina? Kung may mangyari sa'yo, aano na ako, ang mama mo? System. Bakit kamukhang-kamukha ko ang babaeng yon? Kamukhang-kamukha ko siya. Host, siya ang bago mong pagkatao na ginawa ko para sa'yo. Background setting. Ikaw pala ang Shen Group Harris. Nalubos na minamahal. Ang mga magulang mo ay ipinagkasundo ka sa Crown Prince ng Jing Circle. Pero sa halip, tumakas ka kasama ang isang lalaking nakamotor. Nagkaroon kayong aksidente at namatay ka. Ang setting mo, mas pusong mamon pa sa akin. Lahat ng pagkakakilanlan ko ay nabuo batay sa pagkatao mo, System. Ikaw, parang minura mo ako Hey, sagya na. Ano ang misyon ko ngayon? System, ang bago mong misyon ay ubusin ang pera ang Crown Prince ng Jing Circle. Ano? Ang pagkakakilanlan ko ngayon, ang Shen Group Harris. Ang pangunahing misyon ko ngayon, Gumastos ng pera. Hindi ba madali yan? Bumili lang ng stock. Garantisadong lugi. hindi mahirap. Pero ang mahirap kaninong pera ang gagastusin mo? Sino yan? Hehe. Ang Crown Prince ng Jing Circle. Oh, ang Crown Prince ng Jing Circle. Ibig mong sabihin, si Fu Yunseng. Anong nangyari kay President Fu ngayon? Bakit ang baba ng aura niya? Hindi mo ba narinig? Yung dalaga ng pamilya Shen, para lang sa isang lalaking nakamotor. Iniwan niya si President Fu. Ngayon, alam na ng buong Kyoto. Paano na ang mukha ni President Fu? Anong gagawin? System, bilisan mo. Manahimik ka. Hindi ba't dahil sa setting mo? Pinatakas mo ako sa kasal? Nahiya siya ng sobra dahil sa akin. Siguradong galit na galit siya sa akin ngayon. Masamang trip lang yan ng iba. Kung ganoon, bibigyan kitang regalo. Ano yan? Binabati kita, System. Ang affection system ay binubuksan na. Ay kuya yun. Yung dalaga ng pamilya Shen, sobrang walang galang. Ang pagpapakasal niya sa'yo ay isang pag-angat na sa kanyang estado. Paano pa niya ito mababayaran? Sage. Huwag na natin siyang pag-usapan. Halika, uminom tayo. Talaga bang naglakas loob siyang pumunta? 2, 20, 30. May barya pa. Ang pabor ni Fu Yunheng. Baka negatibo? Bakit hindi ko makita? Hayaan na. Mahalaga ang matapos ang misyon. Mahal, pwede ka bang bigyan ako ng pera? Ang babaeng mahilig sa pera, agad humingi ng pera kay President Fu. Nga, siya mismo, ang nag-cancel ng kasal at iniwan si President Fu. Paano pa siya nagkaroon ng mukha para pumunta rito? Ano ang tawag mo sa akin? Mahal ko. Binabati kita, System. Ang pabor ni Fu Yunjing ay na-activate na. Kaya pala ang lalaking ito ay isang tahimik na manyak. Umuwi ka mamaya. Sir, hindi na po kayo pwedeng uminom pa.
Sir, kung magpapatuloy kayo sa pag-inom na to, maawa po si Madam sa inyo. Maawa si An sa akin. Sag. Inom. Wala nang saysay. Wala na si An. Wala na akong mag-alala. Hindi po yan totoo. Sobrang mahal po ni Madam sa inyo. Nasa langit man siya. Pangangalagaan niya kayo. Malaki. Gamit ang buhay ng Etzko. 0 taon na lifespan para sa all-in. Go! Tama ka. Para kay An, hindi na ako pwedeng magpakalungkot. Gamit ang buhay ng Etzko. 0 taon na lifespan para sa all-in. Go! Wow! Sis, ang swerte mo naman. Sobrang ganda pa. Panalo ka na ng 6 na beses. Siyempre naman. Kasi gamit ko yan. Buhay ng Etzko. Inom. Inom. Sag. Waiter, 2 kahon pa ng pinakamahal na alak. Sige, tuloy. Masaya ka ba? Magandang gabi, binibining Shen Yuan. Ang kabuuang nagastos niyo po ngayon ay 36 na milyong piso. Paano po ang bayad? Gamitin ang card ng asawa ko. Sige po, salamat. Binabati kita, host. Ang balansang account ni Fu Yunjing ay nabawasan ang 36 na milyong piso. Mukhang, hindi naman pala ganoon kahirap gumastos ng pera. Bakit? Wala. Okay lang. Uwi na tayo. Tara. An, habulin mo siya. Nandoon lang si An. Pero, sir, wala namang tao sa harap. Impossible. Buhay pa si An. An, mahahanap kita. Lahat yan. 1 piraso nito. Ito. Tapos na. System, pakisuri nga. Kung gaano nakalayo ang task progress ko? 0. Paano nangyari yon? Ang dami ko nang nagastos. System, niloloko mo ba ako? Hindi po. Host, mahigit bilyon ang assets ni Fu Yunjing. Ang perang nagastos niyo po, kasama ang interest at stocks, ay bumalik na po. Kailan ko ba talaga maubos ang pera ni Fu Yunheng? Anong gagawin ko? Kahit kailan. Ako? May charity auction bukas. Pwede tayong gumastos doon. Gusto mong sumama? Hindi ako pumapaya. Principal. Ang Starlight dress ang pinakamahalagang damit. Ni An nung nabubuhay pa siya. Bilang asawa ni An, hindi ako pumapayag na ibigay ito sa charity auction. MR Zhao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, ang pagdodonate ng Starlight dress ay ang huling hiling ni MS Shen bago siya pumanaw. Gusto ko ring matupad ang hiling niya. Principal. Maaring bawin ang donasyon. Bilang asawa ni An, may karapatan ako na hawakan ang mga naiwan niya. Hindi ako pumapayag sa donasyon. Ang mga naiwan ni An, dapat ninyong ibalik lahat sa akin. Ikaw. Yan Shen. Patay na si An. Ang kasal ninyo ay matagal nang kinansela. Wala kang karapatang magdesisyon sa mana niya. At saka, nakalimutan mo na ba ang mga ginawa mo noon? Yan Shen. Para saan ang damit na yan? Para saan ang damit na yan? Mahal. Magkakaroon ng charity ball sa ating alma mater kamakailan. Inisip ko na ang damit mo ay wala namang silbi. Bakit hindi mo na lang ito i-donate para na rin ma-inspire ang mga estudyante? Ano sa tingin mo? Kahit na napakahalaga ng damit na ito, para sa akin, wala ka pa ring pakialam?
An-an. Alam kong ang damit na ito ay napakahalaga sa iyo. Pero, wala ka ng mga binting gayon. Hindi ka na makakasayaw pa. Ang damit na ito, sa iyo ay isa lamang, walang halaga. Basura. Kapag kailangan ng itapon, dapat itapon, hindi ba? Hindi. Hindi ako. Eko. Yanshen, kung lalaki ka, anggapin mo ang pagkatalo mo. AMM. Principal, ako ang matalik na kaibigan ni An-an. Narito ako ngayon para asikasuhin ang mga donasyon ni An-an. Seg. Lumabas tayo at mag-usap ng mas detalyado. Hello. Ibenta ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Gusto kong bawiin ang lahat ng kay An-an. Mga ginagalang na bisita, maligayang kagdating sa charity auction ngayong taon. Bilang pagunita sa natatanging kontribusyon ni MS Shen Yuan sa ating paaralan, ang lahat ng kikitain mula sa auction na ito ay idodonate sa Women and Children's Association. Ang Crown Prince of Jing Circle. Bakit siya nandito? Pero gusto ko lang makuha ang mga naiwan ni An-an. Hindi siguro. Interesado ang Crown Prince. Ang kwintas na ito ay tinatawag na Swan's Dream. Ito ang simbolo ng pag-ibig ni na MS Shen at ng kanyang asawa. Puno ito ng natural blue diamonds na sumisimbolo sa kadalisayan at tapat na pag-ibig. May mataas itong halaga bilang koleksyon. Ang panimulang presyo ay 5 milyong yuan. Ang inspirasyon sa disenyo ng Swan's Dream ay nagmula sa aking miss, na walang iba kundi ang aking kasintahan. Si Shen Yuan. An-an. Ibabalik ko ang lahat ng alaala nating dalawa. 10 milyong yuan. Agad na dinobo. Mukhang determinado si President Zhao na makuha yan. Tutal ito ang simbolo ng pag-ibig nila ng kanyang yumawang asawa. Mukhang malalim din ang pagmamahal ni President Zhao. Ang dancer na ito, kapareho mo pa ng pangalan. Mukhang may koneksyon kayong dalawa. Nagkataon lang. Ang kwintas na yan. Gusto mo ba? Ako ang super fan ng dancer na yan. Seg. 20 milyon. 25 milyon. 50 milyon. Wow! Bakit kaya ang Crown Prince of Jing Circle ay nakikipag-agawan kay President Zhao? Nga. President Fu, ang kwintas na ito ay simbolo ng pag-ibig namin ng asawa ko. Para sa inyo, wala itong espesyal na kahulugan. At ang inyong kasalukuyang bid ay malayo ng lumampas sa tunay na halaga ng kwintas. Hindi kaya bigyan niyo ako ng pabor. At ipaubaya sa akin ang kwintas na ito. Paumanhin. Gusto ng asawa ko. Hindi ko ibibigay. 100 milyon. All in. Ano man ang presyo, kukunin ng nag-all-in. Ang gwapo talaga ni Crown Prince. Hindi ko inakala na gagawin niya ito para sa asawa niya. Ganoon kalala. Alagang baliw sa asawa. Hindi ba ito masyadong? Binabati kita, system. Ang iyong misyon sa paggastos ng pera ay 1% ng kumpleto. Bakit? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang ganda mong maglabas ng pera. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng aming auction na nagkaroon ng all-in bid. President Zhao, magad ka pa ba ng bid? Hayaan mo na. Ang pinakamamahal na starlight dress ni An-an ay hindi pa na-auction. Hindi ako naniniwala na peti yon ay kukunin pa ni Fu Yonseng. All-in bid. Binabati kita, Crown Prince, sa pagkuha ng kwintas na Swan's Dream. Ani mo lang presyo, 1 milyong piso.
President Fu. Hindi ko alam kung saan kita nagawa na masama para ganyan mo ako kalabanin. Ang ibang bagay, pwede kong ipaubaya sa iyo. Pero ang susunod na item. Hindi. Ang susunod na item na ito, ang pinakamahalagang piraso sa auction na ito, at ang koronasyon ni Miss Shen, ang Starlight Dress. Deti, mali ako. Hinayaan kitang umalis. Gayon, kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko, tutubisin ko ang damit na ito para sa'yo. System. I-check ang balanse ng account ni Fu Yunzheng. I check ang balanseng account ni Fu Yunzheng, host. I check ang balanseng account ni Fu Yunzheng. Mayroon pa siyang 70 bilyon. Ang progresong iyong misyon ay 30%. Inosente si Fu Yunzheng. Hindi ko pwedeng gawing zero ang kanyang ari-arian. Para lang matapos ang misyon, di ba? May iba pang paraan. Ngayon, magsisimula na ang auction. Ang panimulang presyo ay 1 bilyon. Baka huwag na lang kaya? Ang damit na ito ay bagay na bagay sa'yo. At, hindi mo ba gustong umuwi? Paano niya nalaman na gusto kong umuwi? All in. Si President Zhao ang huling pumili. Siya ang unang nag-all in. Kung walang sinuman, ang makakatalo kay President Zhao, na may dobleng halaga ng ari-arian. Kung gayon ang Starlight Dress na ito, ay mapupunta kay President Zhao. Anong nangyayari? 2 tao ang nag-aal-in sa auction. Nanaginip ba ako? Grab. Nasaksihan din natin ang kasaysayan. Kapag nagsimula na ang all-in, hindi na ito matapos. Tingnan natin kung sino ang kayang isugal ang lahat ng sa kanya. Fu Yunzheng. Talaga bang gusto mong kalabanin ako? Kung gayon, sa pagkakataong ito, ipapatalo ko sa iyo ang lahat ng iyong ari-arian. 200 bilyon. Binabati kita, system. Ang misyon sa paggastos ng pera ay 50% ng kumpleto. 500 bilyon. Wala namang ganoong kalaking ari-arian. Si Yan Shen. Sinisiraan niya lang ang presyo. Gusto niyang maghiganti kay Fu Yunzheng. Ayos lang, may kontrol ako. Binabati kita, system. Ang misyon sa paggastos ng pera ay 80% ng kumpleto. 700 bilyon. Fu Yunzheng. Ang lahat ng iyong ari-arian, pinagsama-sama, ay hindi abot sa 70 bilyon. Kung ipagpapatuloy mo pa yan, maubos ang lahat ng yaman mo. Sandali lang. Gusto kong magsumbong. Ang boses niya. Bakit parang kay An? Miss, ano po ang gusto ninyong isumbong? Gusto kong isumbong na ang ari-arian ni Yan Shen ay hindi man lang umabot sa 10 bilyon. Sinisira niya ang bidding. President Zhao, napatunayan namin na ang iyong ari-arian ay 8 bilyon lang. Ang iyong ginagawa ay lumalabag sa aming patakaran sa auction. Kami ay magsasampa ng kaso laban sa iyo alinsunod sa batas. Hindi. Ako. Dalhin siya palabas. President Fu, asensya na po talaga. Dahil hindi namin na-verify ang pundo ng maaga, nagkaroon ng ganitong insidente ngayon. Aano po kaya kung ipawalang bisa na lang natin ang auction na ito? Ang damit na ito, ibenta na lang namin sa inyo sa panimulang presyo. Hindi na kailangan. Dahil charity auction ito, idonasyon na lang lahat. Bakit? Ang buong yaman ko, kapalit ng isang hiling ng asawa ko. Sulit na sulit. Ang ari-arian ni Fu Yunzheng ay naging 0. Congratulations, system. Ang iyong task na gumastos ay tapos na. Bubuksan na namin para sa'yo ang portal sa totoong mundo. Countdown, 0 minuto.
Fu Yunzheng, magkakilala ba tayo? Nahalata mo pa rin ako. Ang pangalan ko sa totoong mundo ay Luo Yunzhao. Gusto kita. Gusto kita. Ikaw pala yon. Ang utak ko talaga. Bakit hindi ko man lang nahalata? Normal lang na hindi mo ako nahalata. Sa totoong mundo, patago lang kitang gusto. Hindi ako masyadong nagpapakita sa'yo. Paano ka naman? Napunta sa mundong ito? Baka naman, para tulungan mo ako sa task ko? Nga, para sa'yo talaga ako dumating. Pero, ang misyon ko ay maging pinakamayamang tao sa mundo. Mukhang kailangan kong magsimulang muli. Ah, Niloloko lang kita. Ang misyon ko ay malapit nang matapos. Sa loob ng 3 buwan, makakabalik na ako. talaga? Mem. Ang real world portal ay binuksan na. Host, mangyaring pumunta kagad. 10. Siyam. Alis na ako. Magkita tayo sa totoong mundo. Ha? 6. 5. 4. An. Alam. At ganoon nga. Bumalik ako sa totoong mundo. Ang lahat ng nangyari sa Instance World ay parang isang panaginip lang. Nagsimula ulit ako sa aking ordinaryong buhay. Hanggang sa pagkalipas ng 3 buwan,